Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 31, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 3, verse 16 to 18. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinahatulan na maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ang John 3:16 ay marahil ito yung pinaka-popular na talata sa buong Bible. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro tayong lahat, very pop, sa atin ito, yung John 3:16, ito yung pinaka-common na common sa atin. Pero pagka tinignan natin, suriin natin, hindi sinabing mahal ng Diyos yun lamang mga banal. Hindi sinabing mahal niya yun lamang perfect. Hindi niya sinabi na mahal niya yung lamang mga karapat-dapat. Kundi anong sabi rito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. At kasama doon sa sanlibutan na yun, kasama ka roon, kasama ako roon, kasama yung mga taong nadadapa, nagkakamali, makasalanan, kasama yung mga sugatan, yung mga naliligaw, kasama yung mga taong paulit-ulit na bumabagsak. At pagka pinakinggan natin yung pagpapatuloy ni Jesus sa kanyang sinabi, anong sinabi doon? Hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Napakagandang paalala sa atin. Friends, hindi dumating si Jesus para maghanap ng taong parurusahan. Dumating siya para maghanap ng mga taong ililigtas. Ito yung pinaka-sentro ng team ng gospel. Kung tutusin, marami sa atin mahirap paniwalaan na mahal tayo ng Diyos. Mas madaling paniwalaan na siguro mas mahal niya yung iba, Brother Sam. Siguro mas mahal niya yung mga mababait. Siguro mas mahal niya yung mga active sa simbahan. Mas mahal niya yung mga taong walang sablay, yung super banal. Kaya yung iba, ayaw paniwalaan. Pero tayo, alam natin ang pagkakamali natin. Alam natin na may mga pagkakataong mahina tayo. Alam natin na meron tayong mga secret sin. Kaya minsan, siguro iniisip natin, sigurado disappointed sa akin si Lord. Sigurado pagod na siya sa akin. Pero yung gospel natin ngayon ay napakagandang paalala. Anak, hindi kita minamahal dahil mabait ka, dahil banal ka. Kundi tayong lahat ay minamahal ng Diyos dahil anak tayo. Napakalaking pagkakaiba nun. Kasi kung ang pagmamahal ng Diyos ay nakabase lamang sa performance natin, siguro matagal na tayo natalo. Pero ang pagmamahal niya ay nakabase sa kanyang pagiging ama. At ang pinakamalaking ebidensya rito ay ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Hindi nagpadala ang Diyos ng libro, hindi siya nagpadala ng memo, hindi siya nagpadala ng warning. Ang ipinadala niya ay ang kanyang bugtong na anak. Kaya ngayong araw na ito, maglaan tayo ng ilang minuto upang pasalamatan ng Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal. Ngayong Sunday na ito,
umattend tayo. Let's go back to our Sunday worship sa mga misa natin. And let us contemplate gaano tayo kamahal ng Diyos no matter kahit hindi tayo perfecto, kahit tayo ay makasalanan. Let us pray. Ama namin mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat dahil hindi mo kami minahal dahil karapat-dapat kami, kundi dahil kami ay iyong mga anak. Kapag kami ay pinanghinaan ng loob dahil sa aming mga pagkukulang, ipaalala mo sa amin ang krus ni Kristo bilang tanda ng iyong dakilang pagmamahal. Tulungan mo kaming tanggapin ang iyong awa at ibahagi rin namin ito sa iba. At nawa, ang aming buhay ay maging tugon sa pag-ibig na nauna mang ipinagkaloob sa amin. Amen. Friends, ang ganda ng gospel natin ngayon. Naku, i-share mo ito sa iba. I-share natin na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga ka-classmates, sa ating mga ka-churchmate, and remind them, ito'y maging tanda nawa kung gaano tayo kamahal ng Diyos, maging sino man tayo. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.